What's up mga ka-idol? Nandito na naman tayo, nagbabalik. It's me, Anibert Asinias TV. So, maraming salamat sa inyong pagdayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol. Sa ating episode ngayon mga ka-idol, ito yung merong manglalaro na napakalaking damulag na pinaghalong Shaquille O'Neal o di kaya yung kanyang ball handling ay Allen Iverson. So, ito yung pinakamalaking basketballista sa history ng sports. At maniniwala ba kayo na sasabihin ko sa inyo o sasabihin natin sa episode natin dito na isa siyang 6'10" na 500 lb na damulag na naging haligi ng streetball sa mundo. So kung hindi naman mga ka-idol, hayaan nyo na panoorin natin yung video na ipakilala natin si Troy Escalade Jackson. Hindi ko sure mga ka-idol kung iyon ba yung tamang pronounce sa kanyang pangalan. So, kumbaga ito yung pinaghalong sinabi ko kanina, Shaquille O'Neal at ball handling ay si Allen Iverson. So, marami siyang viral video dito mga ka-idol. So, para mas lalo nating maintindihan yung video mga ka-idol ay samahan nyo akong panoorin yung video na nanggaling kay Chad TV. So subscribe natin si Chad TV mga ka-idol. Siyempre. So yun mga ka-idol no. Nawala na. Wait lang. Nawala. Okay yun. So yun mga ka-idol, patuloy tayo sa ating video ngayon at sabayan nyo akong panoorin ng video na kwento ni Troy Escalade Jackson. So, let's go. Ito, ang pinakamalaking Wait basketballista sa history ng sports. At maniniwala ba kayo kung sasabihin kong isang 6'10" na 500 pound na damulag ang naging haligi ng streetball sa mundo? Kung hindi, hayaan nyo akong pakilala sa inyo si Troy Escalade Jackson, ang pinaghalong build ni Shaquille O'Neal at ball handling ni Allen Iverson. Kasama ang viral figure ngayong si The Professor, nilibot ni Escalade ang mundo para ipakita ang kakaibang talento niya. Sino ba naman kasi ang hindi maienganyong panoorin mag-basketball ang higanteng ito? Magaling na, nakakaaliw pa. At hindi mo nga malaman kung saan niya hinuhugot ang liksi at bilis. So mga idol, ito pala si Troy Jackson ay meron siyang kapatid, hindi ako nakakamali, meron siyang kapatid na player sa NBA mga ka-idol. At isa pa, sikat na sikat to sa streetball dun sa Amerika mga ka-idol. Sa kabila ng bigat ng katawan niya. Para magkaroon lang kayo ng ideya, ang timbang ni Escalade ay katumbas ng 1.5 Shaquille O'Neal. Ganon katindi ang dinadala ng tuhod niya pero mukha namang walang problema. Dahil pansinin nyo na lang kung gaano kalinis ang crossovers at dakdak niya. Muntik pa nga itong mag-NBA. Kapatid nga kasi niya ang dating NBA star at ngayong commentator na si Mark Jackson. He was 40 nung makapasok ang kuya niya sa NBA. Pero nakasama pa nga ata yun dahil ito ang naging dahilan kung bakit hindi na niya sineryoso ang pangarap niyang makapasok sa liga. Kontento na ang pamilya nilang may isang Jackson na nasa NBA. Milyones na nga kasi ang pumapasok na pera sa kanila. At isa itong rason kung bakit lumobo ang timbang ni Escalade. Dahil imbes na sa pagte-training niya itoon ang oras niya, naging abala siya sa pagbili at pagkain ng lahat ng gusto niya. But despite this, nagpatuloy pa rin naman siya sa pagiging isang certified na basketballista. Pero imbes na sa harap ng NBA crowd, sa Rucker Park sa New York niya ipinakita ang kanyang talento sa pagbabasketball. Magaling, maliksi, athletic para sa laki niya at most importantly, makulit. Si Escalade ang naging sentro ng atensyon sa streetball sa New York. At siya ang naging dahilan kung bakit dinadayo ang munting basketball court nila doon. Kahit mga scouts nga hindi nakapagpigil panoorin ng malaking hit na si Escalade. Eventually napukaw niya ang atensyon ng isang scout na si Bill Yulee. Binigyan siya nito ng scholarship sa Wallace Community College at tinanggap niya yon. At walang nagbago sa reaksyong nakukuha niya sa mga first time siyang mapanood mag-basketball. Paano ang 6'10" na 230 kilos na damulag na ito ay nakakapag-dunk, nakakapagbitbit ng bola in transition at nagpo-point guard pa. He was that impressive na binigyan siya ng all-region honor sa pangalawang taon niya sa Wallace. Magaling mga ka-idol, isipin mo naman sa sobrang taba niya, sobrang bigat ng katawan niya. Ang linis ng mga crossover, ball handling, napakaganda. So grabe yung, parang iba yung talento na pinapakita niya. Sayang lang itong mga ka-idol, hindi nakapasok sa NBA mga ka-idol. You know?
Las. And come 1991, may kumatok na NCAA Division I school sa kanya, ang pinaka-prestiyosong collegiate tournament sa US. Binigyan siya ng scholarship ng University of Louisville pero sa isang kondisyon, kailangan niyang magbawas ng timbang. Nagawa naman niya yun, even dropping to 400 pounds. Pero sa Isa din pala sa hindi siya nakapasok sa NBA yung timbang. So sa NBA talaga ay pabilisan. Kailangan ano ka doon bawal nga sa ganitong bawal sa NBA mga ka-idol. Meron pala siyang kaya hindi siya nakapasok sa NBA. bawat kilong natatapyas sa kanya, nawala rin ang kumpiyansa niya sa pagbabasketball. Kaya he only played 20 games sa 2 taon niya doon, averaging 3 points at 1.6 rebounds, spending majority of his time sa bench. Matapos nito, naglaro siya kasama ang Harlem Globetrotters at sa IBA. Pero ang 2 puntong ito ng karera ni Escalade ay maliit na piyesa lamang para sa pinakamalaking oportunidad na babago sa buhay niya, ang End One, isang basketball apparel business na hindi nakilala sa brand ng mga damit at sapatos nila, kundi sa mga mixtapes na madalas dumadaan sa social media. Sigurado naman akong kilala nyo ang professor na isang ball handling legend. Isa yan sa mga kasabayan ni Escalade na pumasok sa End One. At dahil malaking hit ang mga mixtapes nila, nagumpisang magsagawa ang End One ng world tour para mas makilala pa. Binuhay ni The Professor at Escalade ang era ng streetball, even being featured sa ESPN. Ang hindi pangkaraniwang tandem ng patpating si The Professor at damulag na si Escalade ang mas nagbigay ng atensyon sa End One. Dahil magkaiba man ang size ng dalawang yan, pero kung gumalaw ay parang pareho lang. You can even say na ang success ng End One ay exclusively dahil kay Escalade, dahil siya talaga ang pinipilahan noon. At noong 2005 dito nag-peak ang popularidad niya. He was featured sa Sports Illustrated. Dati ay mga NBA superstars lang nilalagay sa cover page niyan. Pero this time, ang mukha na ni The Professor at Escalade ang nakabunga doon. Ganon kalaking ingay ang ginawa nila para sa streetball, na kahit na mismo NBA legends ay nagpapapicture sa kanya. Magic Johnson, Dennis Rodman, Shaquille O'Neal, ang ilan sa mga yan. Imagine that. Parte na rin kasi ay dahil stay true sa imaheng nagpasikat sa kanya bilang ang pinakamabigat na basketballista sa mundo. Kung tutuusin, kaya naman kasi talaga niya magpapayat. Pero bakit niya gagawin yun kung ang kapalit nito ay mawawala ang branding at pangalan niyang binuo sa loob ng 2 dekada? Kaya hindi sumagi sa isip niyang magbawas ng timbang. Pero alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Ang imaeng binuo at inalagaan niya ay ang mismong magiging dahilan kung bakit maagang nagtapos ang kanyang istorya. Habang nagkakaedad, lumabas ang mga senyales na hindi na kaya ng katawan niya ang bigat na daladala niya. Kahit na ang matalik na kaibigan niyang si Professor napansin na ang dating bentayan niya sa paglalaro ay ngayong sagabal na hindi lang sa pagbabasketball, kundi sa normal na pamumuhay ni Escalade. At bilang isang nagmamalasakit na kaibigan, hinikayat ni Professor na mag-diet na ito. Pero to no avail. Kahit nga ang kuya niyang si Mark Jackson hindi napilit ang kanyang kapatid na magbawas ng timbang. Kaya tinanggap na lang nilang kakayanin ni Escalade lahat ng pwedeng mangyari. Pero come 2011, nangyari ang kinakatakutan ng lahat. Sa gitna ng promotion ng End One World Tour, bumigay ang katawan at namatay si Escalade habang natutulog. Ang diagnosis na lumabas ay hypertensive heart disease. At 38 years old, maagang nawala ang streetball legend na si Troy. At as if napaglaruan ng tadhana, ang naging dahilan ng kanyang mabilis na pag-angat ay siya ring naging mitya ng buhay niya. Nahirapan siyang ibaba ang timbang niya, fearing na kapalit nito ay ang kasikatan niya. Pero ang hindi niya alam, mas mabigat ang magiging kapalit sa pagbaliwala niya sa payo ng mga kaibigan at kapatid niya. Marami pa sana siyang napamangha, napasaya at napangiting fan sa buong mundo. Sayang. But still, he will be remembered as the legend na walang ibang ginusto kundi maglaro at mag-entertain ng basketball fans. Yun mga ka-idol, sayang naman yung so binawian na nga siya ng buhay mga ka-idol. Yun nga, lahat ng sobra ay masama talaga mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung kwenta natin ngayon. So this is Fizzled mga ka-idol. Sana ay kung nagustuhan niyo ay mag-iwan naman ng like. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ay baka naman mag-subscribe mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood and thank you.